Guys, good morning! Welcome back to my channel. So for today's video, nais ko lang i-share sa inyo ang experience ko for not uploading any videos for a weeks. Kasi kasi guys may sasabihin ako sa inyo, i-share ko lang sa inyo kung ano ba talagang nangyayari sa buhay ko for the past weeks ago na hindi man lang ako nakapag-share sa inyo kung anong mga videos. Hindi ako nakapag-upload ng mga videos. Kasi nga guys, sa totoo lang guys, hindi ako nakapag-upload ng videos kasi na-aksidente kasi ako guys last January 28. As you can see naman dito sa noo ko, siya, nasugat to. Tsaka yung mga kamay ko, may mga sugat din. Kasi nga, dahil nabangga yung motor na sinakyan ko, galing ako na malengke. So yun guys, hindi man lang ako nakapag-upload. Kaya pasensya na kayo sa mga subscribers ko at sa mga viewers. Pagpasensyahan nyo na. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano talagang nangyayari sa sitwasyon ko. Last January 28 guys is namalengke kami kasama yung pinsan ko, ay pamangkin ko pala. Tapos siya yung nag-drive ng motor, tapos ako yung angkas. Tapos noon galing kami ng malengke, pag uwi namin, nangyari kasi guys is pasensya na kayo guys kasi yung dalawang tuhod ko masakit pa rin kasi ako yung nagrabihan yung noo ko, dalawang kamay ko at saka tuhod ko ang may sugat. Tapos under recovery pa rin ako ngayon guys, pero okay naman ako, ang importante buhay ako. Tapos yun guys, ang nangyari kasi is yung motor na driver namin, yung sinakyan namin is nakapark kami doon sa gilid ng kalsada. Tapos yung nakasunod namin is lasing daw yung nag-drive. Kaya kahit nasa gilid na kami ng kalsada, binangga pa rin kami guys. So ang dami kong realization talaga na yung life is very unpredictable at saka yung aksidente din guys is talagang you will not know when, where, tapos saan, kung sino. Kaya ang masasabi ko lang guys, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung mga realizations ko at natutunan ko sa aksidente na na-experience ko is kahit mag-iingat tayo, meron pa rin talaga mga taong hindi maingat guys. Kaya ang gagawin natin is talagang extreme pa. Extreme na careful. Kahit anong mangyari guys, kailangan talaga na we are ready. We are ready to face what life would it be. Tapos kailangan talaga, kasi yung iksi lang talaga ng buhay guys, I'm so grateful na binuhay pa ako ni God Kahit actually guys, sumuka ako ng maraming dugo dun sa hospital nung dinala ako sa hospital. At sinitiskan ako. CT tapos yung naka-dextrose. Na-realize ko na yung ang importante talaga guys is we are alive and healthy. Yun yung importante guys Tsaka dapat kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo at this time gawin na kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo the next day, the next hour. Alam mo yun guys. Tapos kung sino yung may mga kasalanan sa iyo, let it go and forgive them. Kasi hindi talaga natin maiwasan yung buhay. Ang life is talagang maiksi lang guys. Kaya yun, sa mga viewers ko at sa mga subscribers ko, thank you for still supporting me kahit wala naman lang akong upload, wala na akong asikaso sa YouTube ko. Tapos yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na talagang it was a very shocking experience na first time kong na-experience sa buong buhay ko na na-aksidente ng ganito ka worst.
Tapos yun, so far ngayon guys, I'm still under recovery. Nagte-take pa rin ako ngayon ng gamot at saka yung mga medicine para sa mga sugat ko at saka mga ointment and everything. Tapos pinatawag na rin namin yung nakabangga sa amin. Tapos siya pa yung ano guys, siya pa yung nagsabi na hindi daw siya lasing, nag-denial pa siya. Sabi ko naman sa kanya, kung hindi ka lasing, ba't hindi ka nakapag-drive ng maayos? Ba't kailangan pang banggain yung nasa nakapark na? Alam mo yun guys. Tapos, ayaw daw niyang magbayad sa pera na diniman ko. Sabi ko, that is your fault. That is your mistake. Alam mo, mahirap talaga guys. Mahirap magpatawad sa taong may nakagawa ng aksidente sa'yo na hindi mo kasalanan. Pero, we have to accept the reality na ganun talaga yung ibang mga tao eh. Iba-iba talaga tayo. Yun yung isa sa natutunan ko guys. So ngayon, ang hinihiling ko lang na ang dasal ko lang para kay God is talagang maging okay ako. So far, okay naman yung ulo ko guys. Kasi sa CT scan sabi ng doktor, wala naman daw masamang nangyari sa utak ko, sa ulo ko. Yun nga, kailangan uminom ng gamot. Tapos yun, ang challenge ko for today is to get better every day. Tapos, yung mga sugat nito is mga scars. Yun na rin yung challenge ko kung paano siya magiging back to normal guys. Bago ko itapusin yung video na to is I just want to say na life is too short. Enjoyin nyo yung buhay nyo at gumawa ka ng mga kabutihan sa kapwa-tao nyo. Tapos talagang sobrang pag-iingat ang kailangan natin kasi sa mundo natin ngayon, may mga tao talagang hindi mo nag-iingat para din sa ibang tao. Tapos, yun guys, kahit naghihirap tayo, what is important is we are all healthy at saka alive. Kasi, paano na yung may pera naman tayo, pero yung buhay natin, wala naman. Hindi naman tayo mabuting tao at saka hindi tayo ang tawag nito, yung hindi mo kasi mababaon yung mga madadala sa yung kayamanan mo kapag maano ka na guys eh, yung kukunin ka na sa ibang life, alam mo yun. So yun guys, maging maingat lang tayo. Tapos no matter what happen, kahit na aksidente na tayo or naghihirap tayo sa buhay, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kung ano man yung mga pangarap natin, just keep going and keep believing in yourself na makamit mo pa rin yung mga pangarap mo despite sa mga worst experiences na nangyari sa buhay mo. Yun lang yung natutunan ko. At I hope may natutunan din kayo sa video na to. At saka, yun guys, just keep believing in your dreams no matter what happened. And keep focus on yourself, improve yourself, accept everything that happens to your life. Kasi ang buhay talaga guys is, no matter what happened, it will never be perfect. Okay? So, pagpasensyahan nyo na guys kasi pati yung braces ko kailangan ko pang ipaayos kasi nga nasira to, pati yung lips labi ko ito, masakit pa to siya kasi nga natamaan din to, may sugat din to guys, kaya medyo masakit din to kapag nagsasalita ako, pero I still keep on sharing and making video of this para meron naman akong mai-update sa inyo kung ano ng live ko sa YouTube channel ko. Hindi ko pa rin kayo nakakalimutan guys. So laban lang tayo lagi at focus on the positive side in life and be grateful for the life that you have. At huwag niyong kalimutan yung pangarap mo kahit ano nangyari.
sa buhay natin at sa mundo. Okay guys, so see you to my next vlog. Thank you so much. Ingat kayo lagi mga kabayan. Bye!